Mukhang nagkamali ng ginustong kalaban yung Rockets sa playoffs dahil 2-0 na ang Lakers. Nung game 1 si Kennard, sa second game naman si Marcus Smart. Kala ko nga si Larabie, baka sa game 3. Kinawawa ulit ni Marcus Smart si Kevin Durant pagdating sa defense. Ang isa pa sa mga taktika ng Rockets, pinipisikal nila si LeBron. Sa pituhan, wala tayong magagawa dyan. Si Commissioner nga walang magawa, pants pa kaya. Mas tumindi yung depensa ng Lakers ngayong playoffs lalo na nung walang Luka at walang Reeves. Nalimit lang din ang Houston sa less than 100 points. Nung game 1 na-expose ng Lakers yung scoring capabilities ng Houston kasi wala si Kevin Durant dun. Nang game 2 naman na-expose din na kapag inulit nila yung ginawa nila noong nakaraang March, basta ma-shutdown nila si Kevin Durant or a double team, nawawala ulit sa wisyo yung Rockets. Meron pa naman 23.6 rebounds, 4 assists itong si Kevin Durant. Pero ang naging malaking problema ng Rockets dun, 9 turnover si KD dahil dino-double team siya tapos tinatrap din. Dahil majority si Kevin Durant ang may hawak ng bola kaya dinidenied agad ni Marcus Smart. Dino-double team pa. Ang masama pa nun, walang lumalapit sa mga ka-teammate niya dahil nag-aabang na pasahan niya. Sa game 2, si Ayton mayroong 6 points, 5 rebounds, 1 assist, 1 block sa loob ng 27 minutes. Tumaas kasi ang defensive rating ni Ayton ngayon sa playoffs. Mula sa 115 sa regular season, 112 na siya ngayon sa loob ng 2 games. At least mas mataas na siya kay Capela. Bagay din kay Ayton ang role ng pagiging defensive player sa ilalim. Siya din yung bumabantay kay KD sa mid-range or sa may 3-point area, nako-contest pa niya at namimintes yung mga tira ni Kevin Durant. Si LeBron tinawag na parang cone kapag nasa depensa. Nasa 112 ang defense ni LeBron nung regular season. Pero ngayon 101. Pang All-NBA defensive team yung rating niya. Kahit si Luke Kennard na may another big game ulit, 23.6 rebounds, 2 assists at 3 steals, umangat ng malaki yung depensa niya. Mula sa 116 na defensive rating na halos nakatayo na lang yan, tumaas sa 109. Ang naging komento pa ng mga fans, hindi nagamit ng maayos si Luke Kennard sa kanyang buong karir dahil sa Lakers, nagamit siya na maayos. Sa 2 games niya sa playoff, siya ang leading scorer ng Lakers. 25 points, 5 rebounds, 2 assists, 1.5 steals per game, 65 and 72%. Kahit bumaba pa yung percentage niya sa 50 and 40, mataas pa rin. Si Marcus Smart tinag na parang Rondo ng 2020 team ng LA kasi si Rondo ang second playmaker kay LeBron at yung mataas niyang basketball IQ. May pinakamataas pa rin defensive rating sa Lakers si Bronny, nasa 89. Hindi kita makakalimutan boy dahil sa'yo nakabayad ako ng utang ko sa co-op. Mukhang nagkamali din yung Rockets na hindi kumuha talaga ng veteran point guard. Dahil sinabi na nga dati ni Coach Ime, gagamitin nila si Shepard at itong si Amen Thompson. Dahil comment na rin ng mga analyst at mga critics na yung Rockets kapag wala si Kevin Durant sa loob, parang walang playing ginagawa. Ipapasa lang tapos ititira na. Kapag naman si Kevin Durant naglalaro, ang problema doon, nasya-shutdown na si KD ngayon. Kaya ang pupuntahan na lang din si Şengün. At wala ring playing ginagawa, basta maipasa, itinitira. Sa second half pa, nagkaroon lang ng nasa 3 points itong si Kevin Durant at 5 turnover. Huling panalo pa niya sa playoffs 2023 pa sa Phoenix Suns. Ngayon pa lang binabanata na si Kevin Durant ng mga critics na mukhang magsisisi siyang umalis siya ng Golden State dati. Kahit yung record niya sa Thunder hindi niya na mahabol. Ito lang, puwera usog, nilawayan ko na yung monitor ko. Base sa record, si LeBron 29 and 2 record kapag siya ay nanalo ng Game 1. Kapag naman naka 2-0 na si LeBron sa isang series, meron siyang 32 and 0. Undefeated si LeBron. So ito kapag nakuha ni LeBron yung unang 2 panalo. Dahil dyan yung mga critics sinasabing nanganganib na si Kevin Durant na malaglag sa playoffs at sa first round ulit. Ito kasi yung magiging pangatlo since iniwan niya si Steph at yung Golden State. So magaling pumili ng team na lilipatan si Kevin Durant kaso malas siya sa nagiging ka-teammate niya. Kaka-Twitter niya kasi yan mula sa Brooklyn, papuntang Suns, ngayon sa Rockets. Si Şengün naman binansagang parang pang regular season lang din. Meron siyang 20 points, 11 rebounds, 5 assists, 4 steals, 2 blocks. Pero 9 out of 20 sa field. Nahirapan din siya kay Ayton. Ang laki din ng agwat ng Lakers sa 3-point area, 13 out of 28 na merong 46%. Hindi pa sila masyadong tumitira niyan. Ang Rockets naman 7 out of 29. Binago kasi ng Houston yung starting unit nila. Inalis yung mga 3-point shooter.
Ang isa pang problema doon, mukhang hindi talaga nakikipag-communicate yung mga player ng Rockets. May isang play kasi doon si Shepard. 3-2-1 pass break na. Advantage na nila yun. Biglang itinira sa 3-point area, 4 minutes pa sa second quarter. Buti na salo ni KD ang rebound at naipasok. Yung isang layup pa doon ni Tari Eason, biglang ni-rebound ni Şengün, natawagan tuloy ng offensive interference. Nawala tuloy yung isang punto sana ng Rockets. Sa bench pa nakita nagsisisihan yung mga player ng Rockets, hindi tulad sa Lakers na nakikinig kay LeBron. Wala kasing leader yung Houston. Hindi makapagsalita si KD dahil meron na ring lamat.